Ayun mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Meron po tayong magandang balita po ngayon. So bago po tayo magpatuloy sa ating ibabalita at ang ating topic ngayon, ay nais ko lang po kayong batiin ng magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon at magandang tanghali kung saan man kayo ngayon, lalong-lalo na sa mga kababayan po natin dyan, ng mga OFW na walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel, sa aking TikTok account, and at sa aking Facebook page. So ngayon mga kababayan, good news po ito na ang Pilipinas ay wala na po sa green list, no? Na kung saan ay sa madaling salita, hindi na po mahihirapan ang ating mga kababayang OFW na magpapadala ng kanilang remittance. Alam niyo kung bakit? Isa kasi sa kadahilanan ng mga OFW kapag nagpapadala ka ng malaking halaga na remittance ay kini-question ka po at nagkakasuhan po minsan yung iba ng money laundering. So ngayon, ang Pilipinas po ay tinanggal na sa green list. So, alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng green list? Ito po ipapaliwanag ni Attorney Claire Castro. So ito po, panoorin niyo po. Ay napatanggal na po. Good news po tayo ngayong araw na ito. Dahil sa pagpupursigi ng ating Pangulo ay napatanggal na po ang ating bansa sa Financial Action Task Force Gray List. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Nakita po ng Financial Action Task Force or FATF ang naging pagtatrabaho ng Administrasyong Marcos na magampanan ang obligasyon para matanggal o mabawasan ang mga gawaing nauugnay sa money laundering at pagpupondo sa terorismo. Ano po ba itong FATF? Isa itong independenteng organisasyon na binubuo ng 39 na miyembro na nagtatakda ng mga international na pamantayan upang labanan ang money laundering at ang propaganda ng terorismo. So yun po yun mga kababayan ang ibig sabihin ng green list na kung saan kaya po kadalasan sa mga OFW alam nyo po ito, lalong-lalo na pag nasa Amerika kayo at nasa Japan, mahigpit po ang mga magpapadala po ng remittance. Kasi nga kadalasan sa questionable ay yung money laundering. Kasi kadalasan din po kasi yung iba, mga nagpapadala, especially not only OFW but also yung mga kaibigan natin ng mga foreigner, nagpapadala ng pera, at kini-question ito ng gobyerno ng iba't ibang bansa kung para saan ang perang ipinapadala nila, baka kasi ipupondo ito sa mga terorista katulad nung ISIS no na ginera ang Mindanao. Oo, so yung year na ginera ang Mindanao or ng Marawi ng ISIS ay nalista po ang Pilipinas sa green list no na kung saan ay hindi po mangyayari na girahin ang Marawi kung walang nagpupondo ng mga ISIS na pumasok sa ating bansa para manggulo. So, napasali po ang Pilipinas sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ito po, mga kababayan, good news po ito. Sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos po ay tinanggal na po tayo sa green list. So ibig sabihin, hindi na po tayo kasali sa mga bansa na kung saan ay may connection tayo sa mga pagpupondo ng mga terorista, may connection tayo sa pagpapasok ng pera sa Pilipinas na may kaugnayan no sa mga money laundering. O, di ba? So yun, patuloy natin. May mga bansa po na nailalagay sa blacklist or gray list. Kapag blacklist, ibig sabihin ay may significant strategic shortcomings o sobrang kakulangan upang sugpuin ang money laundering at terrorist financing. At kapag nasa gray list, ito ang mga bansang actively working with FATF para ma-improve ang anti-money laundering processes at kailangan na magawa ang mga action plans at rekomendasyon sa natatakdang panahon para maialis sa gray list. Naipasok tayo sa gray list noong Hunyo 2021 sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa una, kakulangan sa regulatory supervision ng gambling operations. Totoo po yun. Naipasok po tayo dahil din po sa pagdami no, ng mga pogo sa Pilipinas. Alam naman po natin na kapag sinabi nating gambling, operation or pogo, yan po yung mga nagpapasok ng mga illegal. No? Hindi lang pera ang pinasok nila dyan, pati na mga droga. So, pangalawa, naipasok din po ang Pilipinas nung panahon ni Duterte dahil din po sa patayan. No? Kung naalala nyo po, pasok na pasok po tayo nung dating administrasyong Duterte. At kung naalala nyo po, meron pong mga pera na pinasok at nagugulat tayo noon na biglang nagkaroon ng system breach ang mga bangko. Di ba? Naalala nyo mga system breach sa bangko na minsan napapasukan. Ako nga, yung bank account ko noon napasukan ng 300,000 nang hindi ko alam. Bakit ganun kalaki ang pumasok sa akin? Kasi
may mga hacker sa Bangladesh at pinasok, no, sa bangko ng Pilipinas. At kalaunan binawi din naman ng bangko at binalik sa Bangladesh. No, yun po yun. Isa po yun sa kaso. Kung maalala nyo po, paki-comment. Sino pong naka-experience no na ang mga bank account biglang napasukan ng mga malalaking halagang pera? Oo. Di ba? Oh, sa panahon ni Duterte yon, hindi sa panahon ni BBM yon. So ito, patuloy natin. Tandaan natin na mayagpag ang mga pogo noon. Pangalawa, witnesses in the implementation of targeted financial sanctions na kahit may nababalitang anomalya sa mga transaksyon lalo na noong panahon ng pandemya ay mukhang pinababayaan lamang. Tama. Pangatlo, delays in the implementation of Anti-Terrorism Act of 2020 kahit na napakalaki ng intel at confidential funds noon. Oo, at yun ang katunayan mga kababayan na instead, ang sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, makipagpistok sa mga rebuilding grupo kasi hindi naman yan sila kaaway. Ang mga rebelde ay hindi yan kaaway. Bagkus meron lang silang pinaglalaban, ang isa sa kadahilanan ng pinaglalaban ng mga rebelde na mga nasa ating bansa ay hindi sila naaabot ng gobyerno, lalong-lalo na yung mga nasa liblib na lugar, lalong-lalo na yung mga sa kabundukan at kabukiran na halos hindi na naaabot ng gobyerno, kaya sila nagre-rebelde. Pero anong sagot ni Sara Duterte? Ang pakikipag-usap sa mga rebelde sa Pilipinas ay para kang nakipag-usap sa demonyo. So, isa yun sa kadahilanan na dumami ang rebelde dahil ayaw ni Sarang makipagpistok kasi daig mo pa daw ang nakipag-usap sa mga demonyo kapag nakipagpisto ka sa mga rebelde. Hindi kasi iniisip na sila kasi sa bansa, sa lugar ng Mindanao, kadalasan po sa mga yumayaman ay ang mga politician lang. Bagkus, yung mga residente at mga tao sa Mindanao ay naghihirap. Bakit? Tignan nyo ang Mindanao, Zamboanga Peninsula, Davao, at saka Cagayan de Oro. Napakaraming mahihirap po dyan. Kaya isa po sa rason na kung bakit ang mga taga Mindanao pumupunta ng Maynila at nakipagsapalaran. Ang tawag nga namin dyan, kapag nasa Mindanao ka, pupunta ka ng Maynila, ang tawag namin is astronaut. Bakit namin tinatawag na astronaut? Huwag kayong tumawa, totoo ito. Tinatawag naming astronaut kasi nagpapabuwan. Buwanan ang sahod. So ano bang tawag sa'yo pag pumunta ka ng buwan? Di ba astronaut? Oo. Kasi sa hirap ng buhay, yung mga nanay na pag-iwanan ng kanilang mga anak, no, nang dahil sa nag-a-astronaut or sa madaling salita, nagpapabuwan. Di ba? Tuloy natin. Nailagay nga tayo sa gray list noong 2021 matapos matukoy ng International Watchdog na 18 na kakulangan na dapat matugunan ng gobyerno para labanan ang money laundering at terrorism financing sa bansa. Yes. Pero dahil ipinagputos ng ating Pangulo through the Executive Order No. 33 na kumilos agad-agad upang matanggal ang ating bansa sa gray list. Nakita ng FATF ang improvements ng Pilipinas patungkol sa money laundering and terror financing controls. Napakalaking accomplishment po ito ng ating Pangulo na matanggal nga ang bansa sa gray list. Kapag ka po ang bansa ay nailista sa gray list, mahihirapan po ang ating mga OFW sa kanilang mga remittances. Pati na po ang transaksyon pinansyal ng bawat isa o ng bansa ay maaari pong hindi payagan. Question eh. Mahihirapan din po tayo makakuha ng foreign investors. Yes. Kaya dahil natanggal po tayo sa gray list, hindi na po tayo mahihirapan, lalong-lalo na ang ating mga OFW na magpadala ng kanilang remittances dahil maiiwasan na po ang pagbayad ng napakalaking fees. At madali na rin po sa atin ang mag-inganyo ng mga foreign investors. Kakayanin natin, lalo na ng Pangulo, na linisin ang mga kalat na naiwan sa atin ng nakaraang administrasyon. Ipanalangin natin na mapanatili natin na hindi tayo muling mapasama sa gray list o blacklist ng FATF. Hindi titigil ang ating Pangulo na maisaayos at mapigil ang mga gawaing may kinalaman sa money laundering at terrorist financing. Maraming salamat para sa bagong Pilipinas. Diba, rinig nyo si Atty. Claire Castro kapag nagsasabi, hindi pa rin niya nakakalimutan yung pagbabalita. Sa mga hindi po nakakaalam ha, si Atty. Claire Castro po ay dati po siyang nagtrabaho sa ABS-CBN or DC Radio, no? Ng ABS-CBN. So, kitang-kita nyo naman po yung kanyang pagka-journalism na kapag nagbalita, meron pong diction, merong punto, at merong hinto-hinto, at hindi gumagalaw ang ulo, hindi katulad ko gumaganon-ganon. Kasi ibig sabihin, tumitingin po kasi ako kung paano po niya ginagawa.
'Di ba? Ang hirap kasi mag-vlog na actually mabilis mag-vlog kapag nasa sarili ka lang at may sarili kang camera at may sarili kang monitor at meron kang binabasihan. Pero kapag kaharap mo ang daming camera, hindi mo alam kung saan ka titingin. 'Di ba? Problema na 'yan ng mga nagkukuha sa iyo, nagko-cover sa iyo kung tititig sila sa iyo. Hindi naman po pwede na, 'di ba, nag-freeze briefing ka. Ikaw ang susunod sa mga kamera. Bahala yung kamera susunod sa iyo. Yeah, ganun 'yan. So sa madaling salita, good news po ito mga kababayan. No? Tinanggal na po tayo sa gray list, no, mga kababayan. So klarong-klaro po. At according nga dito, mga kababayan, no, ipapaano ko sa inyo ha, ipapabasa ko sa inyo yung mga komento ng mga nagsabi, paano daw nangyari na good news? Ito, bakit di makita ng ibang Pilipino ang mga ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi nga po, bulag po sila. Naniniwala po sila na si Duterte ay magaling mamuno. Pagpakainin sila ng tae ni Duterte, kakain po sila. At pag sinabi po ni Duterte, umutot ako, amoy jumalon, maniniwala po sila. Kasi nga, mga utu-utu nga sila. Oo. Pangalawa, paanong good news? Mataas ang bilihin, wala namang proyekto at malinaw na plano para sa ikakabuti ng bansa. Sabi ni Revolutionary. Actually, ito, masasagot ko lang po ito, paano daw good news? Hindi pa ba good news yun? Or nagbubulag-bulagan lang kayo? No? Ang sabi niya, mataas ang bilihin. Hindi lang naman po Pilipinas, no, ang mataas ang bilihin. Halos buong mundo, matataas po ang bilihin. Bakit? Kasi bawat presyo sa buong mundo gumagalaw. Bawat minuto, bawat oras, umuurong, hindi paatras at hindi pabalik. No? So pataas ng pataas. Ngayon, bakit nga ba ang taas ng bilihin sa Pilipinas at hindi masugpo-sugpo ni Pangulong Bongbong Marcos? Kung isipin niyo pong mabuti, bago po bumaba ang dating Pangulong Duterte, malaki po ang utang na iniwan niya, 14 trillion pesos. Ngayon, wag po kayong mag-expect na pag umupo si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas, ay bababa ang ating bilihin. Bakit? Kung hindi ba naman nag-iwan si Digong ng 14 trillion na utang, anong akala nyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Magiging presidente para tagsalo ng utang ni BBM? No way. No, magsalo ng utang ni Duterte? No way. Kaya nga, sa mga hindi po nakakaalam, almost 90% po ng 14 trillion na utang ni Duterte sa buong Pilipinas ay nababayaran na po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, kapag bumaba si BBM bilang presidente ng Pilipinas at may papalit sa kanya na Pangulo na panibago sa 2028, doon ninyo sisihin si BBM kung mahal pa rin ba ang bilihin. Di ba? Kasi kaya po ang mahal ng bilihin natin. Bakit? Ang laki po ng iniwan ni Duterte ng utang. Ganun po yon. Pero sa madaling salita, wala na po tayo sa gray list. Sa madaling salita, yung mga kalat ni Duterte noon, nilinis na ni BBM ngayon. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you. Mag-end na po ako, lobat ng cellphone ko eh.